Adhika. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at narito na po tayo sa huling sesyon ng ikatlong araw ng komperensya ng Adhika. May temang representasyon ng taong labas at tulisan sa kasaysayang lokal at katutubo at popular na sining. Ang sesyong ito po ay orihinal na binubuo ng 3 papel, subalit kinalulungkot ko pong ipabatid na nagkasakit po ang isa sa mga tagapagsalita. At habang ang isa po ay hihintayin po natin na makahabol. Bago po tayo magsimula, mayroon lang po tayong ilang paalala sa mga tagapagsalita at kalahok. Una, dahil po sa naiibang sitwasyon ngayon na kulang ang ating tagapagsalita, bibigyan po natin ng mas mahabang oras si Professor Lehero sa kanyang paksa. Siguro nasa 30 hanggang 45 minuto, no? Depende sa kanyang ibig sabihin. Pangalawa, maaari po magpadala ng tanong ang sinuman sa chat box ng Zoom o sa Facebook page ng Adhika. Meron po tayong mga taga-monitor po dyan para maipabatid sa akin ang inyong mga tanong o kahit komento po. Pangatlo, pinapaalalahanan po ang mga kalahok na atin pong sagutan ang evaluation form pagkatapos ng sesyong ito. No, ipa-flash po mamaya ang link para sa inyong gabay. No? May kinalaman po ito doon sa ating paalaala na magbibigay po tayo ng libreng sertipiko doon po sa makakadalo sa 3, no, at least 3 hanggang sa 4 na araw. No? So, meron po tayong evaluation form, no, bawat araw. No? At ngayon po ay nasa 4 araw na po tayo. Ang unang papel ay may pamagat na ang bayan ng Lubuagan bago dumating si Aguinaldo, kanlungan at tahanan ng mga taong labas. Ang unang tagapagsalita, babasahin ko po ang kanyang bio note. Ang unang tagapagsalita ay nagtapos ng BA History at MA History sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ay nagtuturo ng mga kursong kasaysayan ng kolonyalismo at imperialismong Amerikano sa Pilipinas, kasaysayan ng Pilipinas at buhay at mga gawa ni Jose Rizal sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Siya ay mahilig manaliksik tungkol sa kasaysayang bayan, kasaysayan ng mga daanan at transportasyon at katutubong teknolohiya ng mga Pilipino. Mga kaadhika, atin pong saksihan at pakinggan ang papel ni Professor Jeffrey James C. Lehero. James? Yes, Dr. Espejo, maraming salamat sa iyong maalwang pagpapakilala. Ang pananaliksik na nais kong ilahad sa hapong ito ay pinamagatang ang bayan ng Lubuagan bago dumating sa Aguinaldo, kanlungan at tahanan ng mga taong labas. Ang unang tanong na papasok sa isip ng mga nakikinig ay siguradong ang hinggil sa kung nasaan ang Lubuagan sa ating bansa. So ang Lubuagan po ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Kalinga sa tinatawag nating Cordillera Administrative Region sa Hilagang Luzon. So ang bayan ng Lubuagan po ang pinaka maunlad na bayan sa pagitan ng bayan ng Buntok at ng lungsod ng Tabuk sa kahabaan ng tinatawag na Highway number 11 o yung tinatawag na Baguio Bontoc Tabuk Tuaw Road. Nakilala po ang bayan ng Lubuagan dahil mababagsik di umano ang mga mamamayan nito. Sa katunayan, sa kasaysayan ng bayan ay walang naaalalang panahon ng pananakop ng mga Espanyol ang mga matatanda. Ang mga imahe ng mga pamugot ulo at mga sibat na mayroong 3 hanggang 8 tinidor ang madalas na lumalabas kapag
sinasaliksik natin ang tungkol sa bayan ng Lubwagan o ng Kalinga sa pangkalahatan. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, pinatunayan sa kasaysayan ng mga mamamayan ng Lubwagan ang kanilang pagiging magiliw sa mga panauhin. Sa katunayan, 3 buwang kinanlong ng bayan ng Lubwagan ang Pangulong Emilio Aguinaldo sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Kaya nga nakilala sa aklat ng ating pambansang kasaysayan ang bayan ng Lubwagan bilang isa sa mga naging pansamantalang kabisera ng Republika ng Pilipinas. Sa kaisa-isang panandang pangkasaysayan sa probinsya ng Kalinga na matatagpuan sa bayan ng Lubwagan, hindi binabanggit ang ginampanan papel ng mga mamamayan ng Lubwagan sa pagpapanatiling ligtas ng pamahalaang republika habang ang pangulo ng bansa ay nagtatago sa bayang ito. Kung kaya mapapansin ninyo na ang historical marker po ay hindi talaga nakalagay, no? Nakatago lang. So ito po yung kanilang representasyon ng gunita ng mga matatanda tungkol sa pagdating ni Aguinaldo sa Lubwagan. So makikita niyo po ng hugis kambing yung kabayo, tapos medyo payat yung Pangulong Aguinaldo sa portrayal o representasyon na ito. So ang pinapakita ay nagkanlong ang pangkat ni Aguinaldo sa Lubwagan. Sila ay tinutugis ng mga sundalong Amerikano at nasa paniniwala ng bayan ang kahalagahan ng pagbibigay ng pagkanlong o pagbibigay ng proteksyon sa mga taong nangangailangan ng tulong ano pa man ang dahilan ng kanilang paglikas mula sa kanilang lugar na pinanggalingan. So nakilala ko ang bayan ng Lubwagan nung ako ay magsagawa ng pananaliksik hinggil sa pag-atras ng puwersa ni Pangulong Aguinaldo sa bayan. At tungkol sa kasaysayan ng bayan ng Lubwagan, wala halos na sulat. Ang kasaysayan ng Lubwagan ay maaari nating tuntunin sa panahon ng pag-uumpisa ng mga unang pamayanan, ang pamayanan ng Agsiyang, pamayanan ng Matuon at Magtungok noong 17 hanggang 18 taon. Ang bayan ng Lubwagan ay mula doon sa tawag sa mga matutubig na bukal na matatagpuan doon mismo sa poblasyon o yung tinatawag nilang pook ng Sungbob Mapitpitok. Ang description sa Lubwagan o sa mga bukal na ito ay ganun na lamang kalakas mag-produce ng tubig na nakakapagbulwak ito ng 15 galon ng tubig sa loob ng 1 minuto. So ito po ay matatagpuan dito sa area na to ng Lubwagan, malapit doon sa tinatawag na President Emilio Aguinaldo Plaza. So ang sumunod na panahon sa kasaysayan ng Lubwagan ay yung pag-usbong ng 7 angkan. Ito po ay batay lamang sa aking paunang pananaliksik or survey sa history ng Lubwagan at batay na rin doon sa mga proposisyon ng mga antropologo na nag-aral sa lugar. So ang bayan ng Lubwagan po ay uusbong lamang noong 17 hanggang 18 hanggang 19 na daang taon. Or let's say sa loob ng 19 na daang taon. Mahalaga
o isang ikutang panahon sa kasaysayan ng bayan ng Lubwagan ang pagdating ni Aguinaldo. Ito po ay naipaliwanag ko doon sa komperensya ng Adhika sa Romblon noong nakaraang taon. So sinusundan po ito ng panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon at saka yung kasalukuyang panahon. So mapapansin niyo po sa kasaysayan ng Lubwagan na wala silang panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa paksang ang panahon ng pag-usbong ng bayan ng Lubwagan, tatalakayin ko po ang tatlong malalaking subpaksa. Ang una po ay ang pagdating ni Wallis o Wallace at ang kanyang mga kasamahang Indiano sa Lubwagan. Ikalawa ay ang pagdating ni Tawaw na mula sa Tulgaw sa katabing bayan ng Tinglayan sa Kalinga, o ang paglago ng angkan ni Tinurok at Uwati na mga taga Tulgaw, at ang pakikipamayan ng mga Ilubwagen sa ibang lugar, ang kaso ng mga Villamor ng Abra. So ang sentral na tanong sa pananaliksik na ito ay paano nakaambag ang pakikipamayan ng mga taong labas sa Lubwagan at ang pakikipamayan ng mga Ilubwagen sa Bangged Abra sa pag-unlad ng bayan at ng bansa. Ang mga batis ng pangkasaysayan na ginamit sa pananaliksik na ito ay ang tinatawag na Hakalandya Yawi o kasaysayang bayan, kasalitang kasaysayan ng Lubwagan. Ito po yung tinatawag natin na oral history or interview ng mga matatanda. Lalong-lalo na yung mga tinatawag na tribal elder at tribal elder at leader. Pinangguni rin po ng inyong lingkod ang mga aklat na naisulat kagaya ng mga aklat ni William Henry Stott tungkol sa kasaysayan sa kasaysayan ng pakikidigma ng mga Ilocano sa mga Amerikano. Ang ulat, komprehensibong ulat ng Frailing Agustino na si Fray Angel Perez. Mawalang galang na po, medyo may maingay po yata doon sa panel. Salamat po. Ang mga akda ng mga Amerikanong anthropologists, kagaya ni Dean Worcester at Faye Cooper Cole at Roy Barton, ang mga obserbasyon sa pagbisita ng mga alimang siyentista kagaya nila Alexander Schadenberg at Hans Meyer, at ang produkto ng halos 50 taong pamamalagi ng mga paring Belgian na sina Francisco Villet at Francis Lambert sa Kalinga at sa Ifugao, at iba pang mga lokal na mananaliksik kagaya ni na Scott Saboy at Pai Dumagat. Ang bayan ng Lubwagan, gaya ng bayan ng Benguet at Bontoc at Ifugao, ay nakilala sa mga tawag na mula sa panlipunang klasifikasyon ng labas. So nakilala sila sa umpisa bilang mga Igolotes or Igorotes. So sa katotohanan, hindi naman ito maling tawag sa mga taga-Kalinga, sapagkat ang ibig sabihin lamang nito ay mga taong naninirahan sa bundok. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon ito ng bahid na masama o nagkaroon ng hindi magandang kahulugan ng pagiging mailap, mabangis, traidor at mamumugot ulo. So tinawag din silang Tingyanes at Ginaanes noong panahon na paunti-unting nakukubkob ng mga puwersang Espanyol ang probinsya ng Abra, sapagkat ang bayan ng Lubwagan ay isinailalim sa mapa ng kolonyal na Pilipinas sa ilalim ng lalawigang ito. Noong panahon na umatras si Aguinaldo sa Lubwagan, palibhasa sila ay nanggaling sa Isabela. Tinawag nila ang mga Ilubwagen o mga mamamayan ng Lubwagan bilang mga Ifugao, Gadtang, at sa maagang panahon ng pananakop ng mga Amerikano
inumpisahan nilang gamitin ang pangalang pambalana na kalinga or kalingga na nangangahulugang kalaban o mamumugot ulo or headhunter. At kinapitalize nila yung common noun na to at ginamit upang pantukoy sa mga mamamayan ng Kalinga at ng Lupwagan na nang lumaon ay tinanggap din ng mga mamamayang lokal bilang katawagan sa kanilang sarili. Ngunit sa perspektiba ng loob, ang tawag ng mga Ilugbuagen sa kanilang sarili ay makikita natin doon sa mga termino na ginagamit. So sa antas ng angkan sa bayan, mayroong 7 angkan sa Lubwagan. So yung kanilang affiliation ay batay sa clan muna. So sa pamilya, Igyaan, Imatuon, Imagtungok, Igaang, Isukyo, Ipakak at Imabuoy. Sa antas naman ng ili o ng bayan o tribo o subtribo, tinatawag nila ang mga ang kanilang sarili bilang Ilubwagen. Ang kanilang mga kapitbahay ay mga na taga-Tanglad ay Itangyig, ang mga taga-Mabungtot, Mabungtot, ang mga taga-Bangad, Ipangad, ang mga taga-Dangtalan, Itagibong o Ijangtayan, ang mga taga-Tulgaw, Itegel, taga-Ginaang, Igilaang, taga-Balatok, Ibiyatok at iba pa. Tinatawag din nila ang kanilang sarili bilang Gimpong o nangangahulugang katutubo o patneng sa Ilocano. Ginagamit nila ang terminong Ichay-as para sa mga mamamayan ng Peñarubia Abra at minsan ay ginagamit din upang tukuyin sa pangkalahatan ang mga mamamayan ng katabing probinsya ng Abra. Ginagamit nila ang tatawagang Iloco para sa mga Ilocano. Kulityagang naman ang tawag nila sa mga Kristiyano o mga tagapatag sa pangkalahatan. Ang kanilang mga partners sa pakikipagkalakalan sa silangan ay tinatawag nilang Ituaw, yung mga mamamayan ng bayan ng Tuaw. O minsan ginagamit nila ito sa pangkalahatan upang tukuyin ang mga mamamayan ng probinsya ng Cagayan. Ginagamit naman nila ang terminong Ikyabiagen or Ikabagan para sa mga mamamayan ng pueblo ng Kabagan sa probinsya ng Isabela o maging sa pangkalahatan sa lahat ng mga mamamayan ng lalawigan. Itsalak ang tawag nila sa mga mamamayan ng Danak o itong mga grupong etniko ng mga Tingyan o Itneg na matatagpuan sa timog ng probinsya. At tinatawag nilang binudngan ang lahat ng mga mamamayang kumikilala sa pakikipagkasundo ng bayan ng Lubwagan, yung tinatawag na Budyong. So ito lamang po ang nag-survive ng imahe ng mga Ilubwagen bago sumapit ang ika-20 siglo. Ito po ay mula sa reproduksyon ng nasirang plaka o film film na dala ni Alexander Schadenberg nang siya ay umakyat sa Ginaang noong 1886. So nasira yung film pero ewan ko ba paano niya na-print. Ano? So ang bayan ng Lubwagan ay unang naitala sa libro ni Boceta and Bravo noong 1852 pagkatapos ng ekspedisyon na pinangunahan ni Gobernador Mariano Oscaris sa panahon na ipinatatag o planong itatag ng pamahalaang kolonyal ang lalawigan ng Isabela. Nailagay ito sa mapa ng mga Hiswita ni Padre Jose Alge bilang Labwagan, isang rancheria sa loob ng lalawigan ng Abra. Sa pag-aaral, komprehensibong pag-aaral ng dalawang paring Belgian, ito yung mundo ng mga Kalinga. Ang tawag nila dito sa sketch na to ay Map of Kalinga Habitat. So yung Kalinga ay
hindi lang yung province of Kalinga na alam natin, kundi ito ay umaabot hanggang sa bayan ng Langiden sa Kanlurang Abra, hanggang doon sa malapit sa San Emilio, Ilocos Sur, malapit sa Santo Domingo, malapit sa Magsingal, Ilocos Sur, malapit sa Narbacan, at umaabot ito hanggang doon sa Natunin at Paracelis, o yung tinatawag na Majukayang Kalinga ng Eastern Mountain Province. At umaabot ito hanggang doon sa bayan ng Tuaw sa lalawigan ng Cagayan at bayan ng Kabagan sa lalawigan ng Isabela. So makikita ninyo ito yung ginagalawan ng mga Kalinga kasama na ang mga Ilugbuagen at least 100 years mula noong 1970. Ang bayan ng Lubwagan ay isang malaking bayan sapagkat mula noon, mula noong ika-19 na daang taon, ang dalisdis ng bundok tiking na may taas na 1,380 metro mula sa pantay dagat ay sinaka ng mga Ilugbuagen at sila ay nakapagpatayo ng mga payaw na maikukumpara sa mga payaw na makikita sa bayan ng Kiangan sa Ifugao. So mula doon sa tuktok ng bundok hanggang doon sa paanan ng bundok sa pampang ng Ilog Chico ay ginawang payaw ng mga Ilugbuagen. So ibig sabihin, sagana sa bigas ang bayang ito, kaya ang mga mamamayan ay merong panahon upang maglakbay sa iba't ibang dako sa labas ng kanilang daigdig. Ang mga Ilugbuagen ay nakakarating hanggang sa Tanjong or Tandon, hanggang sa Lebiacan or Narbacan, at maging hanggang sa Lawag or Lawag, Ilocos Norte. Meron din silang pangpakain sa mga bisita kung sakali, kasi sagana sila sa bigas. Hindi problema ang pagkain sa Lubwagan. So ang unang pagsubpaksa sa panahon ng ika-19 na daang taon sa kasaysayan ng Lubwagan ay ang pagdating ni Wallace at ang mga Indiano ng Lubwagan. Sinasabi sa kwento na itong si Wallace at ang kanyang mga kasamahang Indiano or sa terminong ginamit ni Roy Barton ay mga Dravidian, ay dumating sa Lubwagan ayon sa pasalitang kasaysayan noong panahong ito. Noong panahon na tapos na ang pagtatayo ng mga payaw sa bayan. So dumating sila at sila ay tinanggap ng mga mamamayan ng Lubwagan at naging bahagi sila ng bayan. Naging mga Ilugbuagen sila. At sa aking pag-aaral sa mga family tree or genealogy ng ilang mga pamilya sa Lubwagan, lumalabas na ang pagdating ni Wallace sa Lubwagan ay mailalagay natin sa taludturang pangkasaysayan sa mga petsang 1810 hanggang 1820. 1810 hanggang 1820. So, itong si Wallace ay pinaniniwalaan na galing sa isang mas maunlad na lipunan sapagkat siya ang nagpakilala o siya ang nagtanim sa kamalayan ng mga Ilugbuagen ng konsepto ng pribadong pagmamay-ari ng lupa. Sapagkat bago dumating si Wallace, yamang ang Kalinga ay sagana sa likas na yaman, hindi pa problema ng mga mamamayan ng mga bayan ang kasalatan sa mapagkukunan ng halimbawa ng troso o ng kahoy sa paggawa ng bahay, ng mga ligaw na hayop na gusto nilang nais nilang hulihin, at ng
pinagkukunan ng kanilang tubig na gagamitin para sa irigasyon ng mga payaw. Ngunit sa pagdating ni Wallis, ayon sa pasalitang kasaysayan, ipinamalas niya o ipinakita niya ang ibig sabihin ng ng pribadong pagmamay-ari ng lupa sa lubwagan. Sapagkat nung siya ay pumatay ng mga mamamayan sa ibang na mula sa ibang ibang pamayanan, yung upang malutas yung ginawa niyang ginawa niyang pagpatay ay inumpisahan ng inumpisahan ng itakda yung mga limitasyon o yung mga tinatawag na bugis o hangganan ng lubwagan. Kasi nung panahon bago si Wallis, hindi kasama doon sa tinatawag na bujong o bilateral agreement sa pagitan ng dalawang pamayanan ang usapin hinggil sa responsibilidad sa teritoryo o ang pananagutan ng mga tribo sa loob ng kanilang mga hangganan, kundi ang budong nung bago dumating si Wallis ay patungkol lamang doon sa ugnayan ng mga tao, hindi pa kasama yung control ng mga likas na yaman. Ngunit sa pagdating ni Wallis, napaunlad yung konsepto ng budong ng mga ilubwagen sapagkat naidagdag doon sa mga usapin sa loob ng pakikipagkasundo sa mga katabing pamayanan o bayan yung usapin ng teritoryo. So ang isa sa mga nakilala at naging kaibigan pa ng antropologong si Roy Barton sa kanyang paninirahan sa lubwagan ay ang apo ni Wallis na si Majalom. Ayon sa mga matatanda na nakakita kay Wallis ay kay Majalom, si Majalom ay mayroong kakaibang kaputian at yung sabi sa description ng mga matatanda ay may pagka-pinkish daw yung kanyang complexion at yung kanyang iris o yung kanyang mata ay hindi hawig doon sa pangkaraniwang kulay ng mata ng mga mamamayan ng lubwagan. Kaya naisip nila na posible na itong si Wallis ay galing sa isang mas maunlad o mas modernong pamayanan. Lalo pang pinapatatag ng proposisyong ito, ng hypothesis na ito ng pinanggalingan ni Wallis ang presensya ng mga Dravidian o ng mga Indian na kasama niyang dumating sa lubwagan. So, ang isang iniisip ko na posibleng pinanggalingan nitong si Wallis na posibleng ang pangalan niya ay Wallace at ng mga kasamahan niyang Indiano ay yung mga sepoy at British soldiers siguro na ipinadala ng mga Ingles, ng pwersang Ingles sa Maynila upang suportahan yung pag-aalsa ni Diego at Gabriela Silang sa Ilocos. Dokumentado yung pagpapadala ng tropa sa Ilocos, ngunit kung ano ang nangyari sa kanila pagkatapos ng pag-aalsa ay malamang hindi na natin malalaman sapagkat hindi ito o hindi pa natin nakikita yung dokumento hinggil sa puwersang ipinadala ng mga Ingles sa Ilocos. So kasi merong parallelism ito dahil sa halimbawa yung mga nagpunta dun sa Maynila, Alaunan, yung iba nanirahan sa may Cainta Rizal. So iniisip kong isang posibleng pinanggalingan ng mga sepoy o ng mga Dravidian o Indian kasama ni Wallis o maging yung magulang ni Wallis ay sa mga puwersang Ingles na ipinadala sa Ilocos noong ikalawang hati ng 1800 taon. So doon sa
ethnography ni Roy Barton, makikita mo yung mga pictures ng mga Indian looking na mga Ilubwagin. Maging doon sa pag-aaral ni ni Edward Duchier, makikita mo rin yung may mga babae at lalaking hindi mo maitatanggi na may pagkamukhang Pakistani or mukhang Indian. At yung isang matanda mismo na na-interview ko sa Lubwagan ay nagsabi na yung kanyang mga magulang at lolo ay mukhang Indian. Itong sina ex-mayor Jackson Bacacao at ex-mayor Ralph Dasatan ng Lubwagan. So yung sabi ni Barton, ang kapansin-pansing katangian ng mga Indiano na nanirahan o nagkanlong sa Lubwagan ay yung pagiging kakaiba, yung pagiging matangos ng kanilang ilong, yung kanilang pagiging maitim ng konti. Ibig sabihin yung may pagkamaitim sila at saka yung lalim ng kanilang mata. So halimbawa nung nanaliksik ako sa Lubwagan noong 2019, makakita ka pa rin talaga ng mga bagong henerasyon na hindi mo maipagkakaila na mukhang parang mga Bombay o mga Indian ito mga to. Ito yung sinasabi ko na pamilya o yung isang informant ko na nagsabi na sila talaga, kinilala niya na ang kanilang mga lolo, mga lola ay mukhang Indian at mukhang nagmamanifest din sa kanila. So dito kay Mr. Bacacao, makikita mo yung kanyang ilong, parang ilong ng Indian, or itong sa anak niya na si Kuya Jason na kakaiba din yung pagiging maitim at matangos yung ilong. No? So ang susunod na paksa naman doon sa kasaysayan ng Lubwagan noong ika-19 taon ay yung kwento ng pag-agaw sa bukid na Ariurong ng pamilya ni Tinurok at Kuwati. So ang Tulgaw ay isang baryo sa Tinglayan, Kalinga. No? May isang mag-asawa na ang pangalan ay Tinurok, yung lalaki, at Kuwati, yung babae. Meron silang 8 anak na lalaki at isang anak na babae, ay nag-asam na mapa sa kanila yung tinatawag na payaw ng Ariurong o payaw na matubig na pag-aari ng mag-inang Giruay at Inchakas. Pinagnahasahan nila itong maangkin sapagkat kahit sa panahon ng tag-init, ito ay maaari pa rin pagtamnan ng palay, gabi at iba pang mga pagkain. So ibig sabihin maswerte yung may-ari kasi matubig yung pwedeng tamnan sa buong taon yung bukid. So pinagbintangan upang mapasa kanila ang bukid na ito, pinagbintangan ni Tinurok ang may-ari nitong si Giruay na ninakaw ng huli ang kanyang palay. At diniklara ni Tinurok 10 ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang pagmamay-ari sa Ariurong bilang bayad sa di umano'y pagnanakaw ni Giruay. Sa halip na matakot, kumuha ng mga runo o mga pinatulis na patpat na yung mga matitigas na uri ng talahib at inilagay ito sa mga estratehikong lugar ng kanyang anak na si Inchakas, doon upang pangalagaan yung kanilang pagmamay-ari. Nang magtungo sina Tinurok at kanyang mga anak upang ariin ang lupa, biglang lumabas si Inchakas upang ipagtanggol ang payaw. Sa nangyaring labanan, napatay ni Inchakas si Tinurok at ang isa niyang anak gamit lamang ang kanilang sandatang dala. Ibig sabihin, wala siyang sandata, kundi ang ginamit lang niya ay yung sandata na dala ng mga lumusob. Sa paglusob ng iba pang anak na lalaki ni Tinurok ay nagtamo sila ng sugat mula kay Inchakas na gumamit lamang ng mga matutulis na patpat bilang sandata. So dahil sa kanilang takot, umurong ang mga anak ni Tinurok. Hindi tumigil si Inchakas sa pagtugis sa buong mag-anak na Tinurok na napilitang magkanlong sa burol ng Wagaon sa Tulgaw kung saan tanaw nila si Inchakas na nais tumugis sa kanilang lahat. Upang makatakas sa matinding galit ni Inchakas, nilisan na mag-anak na Tinurok ang Tulgaw upang magkanlong sa ibang pamayanan.
Si Uwate, ang nanay at ang kanyang anak na babae ay nanirahan sa Dananaw, isang bayan, ah, baryo ito sa Tinglayan. Si Guryaon ay nagtungo naman sa isa pang baryo sa Butbot. Si Lagputan o Labbutan sa Sumadel. Si Madtugay sa Tinglayan. Si Agpawan ay nagtago sa Bitwagan na ngayon ay bahagi na ng Sadanga Mountain Province. Si Tawaw ay nagtago sa Lubwagan. Si Panoy ay nagtago sa Balatok at si Maggongoy ay nagtago sa Sepagen o sa Lapadan Abra. Si Tawaw ay tinanggap kalaunan bilang bahagi ng tribong Ilubwagen. Napakasawa niya si Tango na isang kasapi ng angkang Ipakak. Si Natawaw at Tango ay biniyaan ng apat na anak na lalaki. Si Puking, na pangasawa niya si Awalon na isang giyaan, at ngunit sila ay pinili nilang maging bahagi ng angkang Ipakak. Si Panoy ay nakapangasawa ng Isukyo sa katauhan ni Chukloy, ngunit minatamis nilang maging bahagi ng angkang Isukyo. Si Agpawan ay nakapangasawa ng Imabuoy sa katauhan ni Ungay, at ang Magkatipan ay kinilalang kasapi ng angkang Imabuoy. Si Ilog ay nakapangasawa ng Imabuoy Imagtungok sa katauhan ni Linggay, at sila ay naging ninuno ng nasabing angkan ng mga Ilubwagen. Ang hipag ni Tawaw na si Amay at ang kanyang anak na si Biluyok ay nagkanlong kalaunan sa Lubwagan, kung saan kinupkup sila ni Tabyangalay, ang pinunong pangat ng Lubwagan, at hinayaan silang magsaka doon sa tinatawag na Subyagen, isang lugar yun sa Lubwagan. Kalaunan sila ay nakipamayan sa Abra at tinawag nila ang kanilang bagong pamayanan bilang Subagan, no? Mula doon sa pangalan ng pinanggalingan nila sa Lubwagan. Ngayon ay bahagi na ng bayan ng Lulutpuan Baay sa Abra. So ito yung mga yung mga apo ni Tinurok at Uwati na kumalat sa iba't ibang panig ng Abra, ng Kalinga at maging ng Bontoc o Mountain Province, ay mukhang nagtanda sila doon sa ginawa ng pamilya nila, at sila ay nagsipag, nagpunyagi sa buhay, at marami sa kanila ay nagtagumpay at nakilala pa nga sa kasaysayan bilang mga pinuno, bilang mga awit o artista, at bilang mga bilang bayani pa nga. So sino ba ang hindi nakakakilala kay Wang Od, ang huling mambabatok ng Tinglayan, ng Buskalan, Kalinga. Ang sikat na mga awit na Kalinga na si Mauricio Patungaw ay mula doon sa anak ni Tinurok na nagpunta sa Balatok. Si Makiing Dulag naman ay apo ni Guryaon, yung anak ni Tinurok na nagkanlong sa pamayanan ng Butbot. At ang dating alkalde ng bayan ng Sadanga at naging NBI director din na si Jose Limayog Jr. ay mula naman sa anak ni Tinurok na si Agpawan na nagkanlong sa Bitwagan. So sa kapansin-pansin na yung mga apo ni Tawaw sa Lubwagan ay naging mga leader ng bayan. Halimbawa, yung isa sa mga unang presidente ng Lubwagan sa panahon ng Amerikano at nagsilbi hanggang mga 1920s, ilang beses na na-appoint, lalo na sa panahon ni Walter Hale, si Alunday. Ganon din yung kanyang anak na si Congressman Antonio Canaw, na mayroong mahabang serbisyo sa gobyernong sibil ng mga Amerikano at maging ng Republikang Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ganon din ang kanyang mga apo na sila Mayor James Alunday at nila Mayor Chester Alunday. Talagang kapansin-pansin na itong mga apo ni Tawaw ay naging mga leader sa buhay pampolitika ng probinsya. So ang mga example dyan ay yung mga sinasabi ko kanina na may lahing Indian din, apo din sila ni Tawaw. Kasi bilateral kinship, yung sa father side nila, yun yung galing kay Wallis, sa mother side naman nila, yun yung galing kay Tawaw. So yung magkapatid na sina Mayor Jackson Bacacao at Ralph Gasatan
si Governor Macario Dugyang at ang kanyang kapatid na si Mayor Cristeta Dugyang. Yung mga larawan dito ng mga pulis ng Lubwagan sa panahon ni Gobernador Walter Hill ay halos lahat sa kanila ay galing doon sa angkan ni Tinurok at Uwati o ni Tawaw ng Lubwagan. So sa sa Kalinga, advantage kapag ikaw ay bahagi ng tinatawag na angkan ni Tawaw sapagkat mas madaling manalo lalo na doon sa panlalawigang pwesto gaya ng board member at saka governor at vice governor. Kasi yung blood ties ay mahalaga yan sa panahon ng eleksyon. At hindi lang yan, masasabi din natin na isa sa mga sandigan ng pagkakaisa ng mga Kalinga yung kanilang pagiging magkakamag-anak. So halimbawa sa kasalukuyan, ang mayor ng Lubwagan ay apo din ni Tawaw at ang kanyang tatay na halos 20 taong nagsilbi bilang mayor ng Lubwagan ay apo din ni Tawaw. So Mountain Province, meron ding mga nabanggit na kanina, yung sila Limayog ng Sadanga at iba pa. Hindi ko na babanggitin yung iba. So marami yung mga naging leader ng Kalinga na tinutunton nila ang kanilang pinanggalingan o ang kanilang angkan doon sa mag-anak na Tinurok at Uwati ng Tulgao. At merong biru-biruan pa nga na ito daw mga inapo o mga apo ni Tinurok at Tulgao ay hindi lamang agresibo, hindi lamang malakas ang loob, kundi meron silang ugali na magkamkam ng lupa. Kasi yung nangyari nga doon sa kanilang pinanggalingan. Pero ano lang yon, na biru-biruan lang na kapag na-involve yung isang apo ni Tawaw o ni Tinurok at Uwati sa mga usapin ng land grabbing, lalo na sa Tabuk, ang sasabihin ng mga nakakaalam ay apo kasi yan ni Tinurok. So dumako naman tayo sa huling paksa, ang mga Matuon o mga Ilubwagen na nagtungo sa Bangged. Ang pamayanan ng Matuon ay isa sa 3 unang pamayanan ng bayan ng Lubwagan. Nilisan ang Matuon ng mga mamamayan nito bunga ng away ng mga magkakapitbahay o magkakamag-anak. Ayaw itong sabihin ni Father Billet sa kanyang pag-aaral, ngunit ayon sa aking pananaliksik, ang punot dulo ng paglisan ng mga tao doon sa Matuon ay dahil sa adultery. Lumipat sa iba't ibang pamayanan sa Lubwagan at maging sa ibang dako ng kabundukan o ng Kalinga at Abra ang mga lumisan doon sa bayan ng Matuon. At naitala o natatandaan ng mga matatandang Ilubwagen ang pagtungo ng isang pamilya ng mga Imatuon sa Bangged Abra kung saan sila ay naging bahagi o na-incorporate doon sa dominant na grupo na yung mga grupong Ilocano. So itong mga Ilubwagen, nung lumipat sila sa Abra, kumuha sila ng pangalang Kristiyano at nakilala sila bilang mga Ilocano. Pero kapag sila ay nagtungo sa Kalinga, alam ng mga tao na sila ay mga tubong Imatuon or tubong Ilubwagen o tubong Lubwagan. So ang isang example dito ay yung si Juan Villamor, siya ang naglagay sa bayan ng Lubwagan doon sa Malolos Congress sapagkat ang Malolos Congress noong 1898 ay nagtatag din ng sangay hudikatura o judicial branch. At itong si Juan Villamor ay kasapi noon ng Malolos Congress. Inilagay ang bayan ng Lubwagan kasama ang probinsya ng Bontoc at probinsya ng Isabela sa isang judicial district. So ibig sabihin merong effort on the part of the Malolos Congress to incorporate Lubwagan. Salamat kay Juan Villamor na kinikilala ng mga Ilubwagen bilang kanilang kababayan. At sinasabi ni na Scott at nila Orlino Ochosan na si Juan Villamor ang isa sa mga pinaka mabisang pinunong gerilya ng panahon ng
digmaang Pilipino-Amerikano sapagkat siya ay marunong magsalita ng Espanyol, ng wikang Ilocano at ng wikang Katutubo, yung Tingyan o Itneg at saka yung mga wika sa Kalinga. So ibig sabihin, alam niya yung makipag-ugnayan sa mga tao sa pag-aaral ni Faye Cooper Cole, ang mga Tingyan at saka ang mga Ilubwa, ang mga Kalinga ay sumuporta doon sa Rebolusyong Pilipino noong 1898 sa pangunguna ng magkakapatid at magpipinsang Villamor. So ang isang example pa dyan ay si Blas Villamor, na siya talaga yung masasabi nating although mas bata siya kay Juan Villamor, siya yung kinikilalang pinuno ng himagsikang Pilipino sa Ilocos, kasi bago pa dumating yung puwersa ni Manuel Tino, napalaya na niya yung Bangged at saka yung Bigan. So kaya nung dumating si Tino ay prinomote niya agad itong si Blas Villamor, no? So si Blas Villamor ay meron siyang experience sa Spanish infantry. So napakinabangan din niya yung edukasyon na pinagkaloob ng sistemang kolonyal. Mayroon siyang kurso sa surveying. At ito yung mga ginamit niya para mapaunlad yung kanyang sarili, at later nag-defect siya doon sa Spanish Army upang pangunahan yung revolusyon sa Abra na kumalat maging sa katabing lalawigan ng Ilocos. At nung panahon ng Amerikano, siya din ang ginamit ni Dean Worcester para hikayatin ang mga mamamayan ng Kalinga at Apayao upang kilalanin ang bagong pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Ganon din ang kanyang kapatid na si Ignacio Villamor, na kasapi din ng pamahalaang Pilipino at later ay naging unang halal na Pilipinong presidente ng Universidad ng Pilipinas. Sa kanilang mga profile o sa kanilang mga dokumento, nakalagay ay pinanganak sila sa Bangged, pero alam ng mga Tagalubwagan na ang kanilang mga magulang ay pinanganak sa pamayanan ng Matuon sa bayan ng Lubwagan. In fact, sinasabi din ng mga Tagalubwagan na nakakita kay Blas Villamor nagtungo doon noong 1939 na binisita niya yung pamayanan ng Matuon. Sinabi doon na nagkaroon siya ng sentimental visit sa kanyang lugar ng kapanganakan. So ibig sabihin, sa dokumento nakalagay pinanganak siya sa Bangged Abra, pero sa kamalayan ng mga Tagalubwagan siya ay pinanganak sa bayan no. So kaya kilala itong mga Villamor talaga doon sa Lubwagan bilang mga kababayan ng mga Ilubwagin. So ang isa pa na nagbigay ng dangal sa kasaysayan ng Pilipinas ay, bagaman ito ay hindi na bahagi doon sa ating paksa, ay si Jesus Villamor, na sumikat dahil naparangalan siya dahil sa pagiging matapang na piloto sa umpisa ng digmaan laban sa Hapon. So ang conclusion dito ay malaki yung ambag ni Wallis at ang kanyang mga kasamahang Indiano o Sepoy at ni Tawaw at ang kanyang mga apo sa pag-unlad ng Kalinga o ng bayan ng Lubwagan. So si Wallis ang nagpakilala na sa konsepto ng pribadong pagmamay-ari ng lupa sa Lubwagan, na may kaugnayan din sa pagsisimula ng konsepto ng responsibilidad sa teritoryo ng bawat tribo na nakaambag sa pag-unlad ng budong ng mga Kalinga. Si Tawaw ay naging pundasyon sa pagkaisa ng mga Kalinga. Isang batayan ng kapayapaan yung pagiging kaanak ni Pinurok at Uwati upang mapagkaisa yung mga bayan at mga tribo
sa probinsya, no, na ito ay bukod sa tinatawag nilang bilateral agreement o yung kultura ng budong. Ibig sabihin yung blood ties, na mahalaga doon sa pagkakaisa. Lalo na doon sa panahon na lumalaban ang mga Kalinga sa plano ng pagpatayo ng dam, doon sa Ilog Chico na pinangunahan ng mga kaanak ni Pinurok at Uwati. So ang bag naman ng mga Villamor, sila yung nag-akay sa mga Ilubwagen na kilalanin at suportahan ang pamahalaan ng Republikang Pilipino at ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano kalaunan. Sila ang nagbigay ng dangal sa bayan ng Lubwagan at sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Professor Lehero, sa napakayaman na datos na inyong ibinahagi sa amin, mga bagong impormasyon, no, na marami palang mga kilala at mahuhusay na mga descendants, no, yung lugar na yan ng Kalinga, partikular ang Lubwagan. Okay? So magtungo po tayo sa Malagang Talakayan. Meron mga ilang tanong dito na pumasok. Professor Lehero, ang unang tanong ay sa dinamin-dami ng pangkating etniko sa Cordillera, bakit ang Lubwagan ang napiling tahanan o kanlungan ng ilang dayuhang nabanggit ninyo? May kinalaman ba dito ang heograpiya o talagang mas litaw ang kultura? Gaano nga ba kalaganap ang kanilang reputasyon bilang magigiliw at mapagkalingang pangkat etniko bago at pagkatapos ng pagtigil dito ni na Aguinaldo? Sir James? Sa personal na antas ko, nung ako ay nananaliksik, nagugulat ako na sa lahat ng bahay na pupuntahan ko, gusto nilang doon ako kumain, gusto nilang doon ako matulog. May mga interviews pa nga ako na nagugulat ako na may kinakatay na baboy habang nag-i-interview. Ibig sabihin nun yung pagdating ko ay isang karangalan sa kanila, or yung ibig sabihin yung pagiging magiliw nila sa panauhin o sa mga dayuhan, na to the point na nagkatay sila ng baboy para doon sa araw na dumating ako, kasi gusto nilang ipakita yung kanilang pagiging magiliw sa mga panauhin. So yung mga ganong instances sa personal na level ay nakahikayat sa akin ay pagpatuloy ang pananaliksik doon sa Kalinga, kasi na-feel ko na parang mas safe pa pala ako doon kaysa halimbawa sa mismong bayan namin. O kaya sa aking mga pananaliksik, ang pinakaunang dokumentasyon hinggil sa pagiging magiliw sa bisita ng mga Ilubwagen ay yung unang ekspedisyon na dumating sa Lubwagan noong 1851. Noong 1851 kasi, yun yung first time na may expedition, may penetration dun sa bayan. At sinasabi ni Scott na sa ugali ng mga Kalinga o sa ugali ng mga Igorot sa pangkalahatan, ang pagiging magiliw sa panauhin ay isang madaling paraan upang hindi ka masakop, kasi pagka pinaghandaan mo yan, pag nakuha na nila yung gusto nila, halimbawa bigas, o halimbawa yung mga baboy siguro, yung mga kung ano-ano mga crops o mga products in kind dyan, aalis din sila. So yun yung mas madaling paraan to get rid of the colonizer. Magpakita ka ng pagiging magiliw. Kasi hindi naman niya magtatagal, aalis din yan. So naging effective yung ganong paraan ng mga Ilubwagen para hindi sila masakop. At syempre, kung titignan mo yung geography, ay mukhang muog tanggulan kasi yung Lubwagan, napakataas na bayan. So ibig sabihin lahat ng pag-atake ay makikita ng mga mamamayan. Walang surprise attack, makikita nila. At syempre yung pagkakaroon ng malalawak na payaw, so assured sila na may pagkain sa
sa buong taon, ano, meron silang surplus na supply. Yung surplus na yun yung nagbibigay sila sa kanila ng pagkakataon para makapaglakbay. So yung kanilang paglalakbay, yun din yung karanasan na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na matuto ng wikang Ilocano. At yung wikang Ilocano, napakahalaga yan doon sa ugnayan ng pamahalaang republika at ng mga katutubo sa kabundukan ng Cordillera, kasi yan yung language na ginamit, yung Ilocano. Itong mga Tagalugbuagan, nung dumating si Aguinaldo, marunong silang mag-Ilocano. Kaya napakadali kay Aguinaldo na siyempre bilang karagdagan doon sa kaugalian ng pagiging magiliw sa bisita, napakadali kay Aguinaldo na maging maging komportable doon sa Lubwagan, kasi nakakausap niya dahil may Ilocano interpreter sila, at saka strategic yung lugar. Hindi ko lang maintindihan bakit umalis si Aguinaldo doon. Sa bagay, ang talaga namang pakay ni Aguinaldo ay pansamantalang tumigil lang sa Lubwagan. Hindi siya talaga nagbalak na manatili doon na matagal. Pero yung hospitality na pinakita ng mga Ilubwagen kay Aguinaldo ay hindi lang yun yung una, kasi nung dumalaw yung mga German traveler na sila Alexander Schadenberg, 1882 yan, at saka 1886, at saka yung si Hans Meyer, 1882, ay may dokumentasyon din, may reference din kung paano yung pagiging magiliw ng mga katutubong mamamayan. So halimbawa, yung pag dumating si Hans Meyer sa isang lugar, ino-offer agad sa kanya yung bahay at his disposal. So ibig sabihin, meron agad hospitality, no? Tapos yung mga tao, paisa-isa magbibigay yan ng isang biik, ng mga manok, ng bigas. So hindi sila mauubusan ng pagkain. So naobserbahan yan may naisulat yung obserbasyon na yan ng mga Aliman, ano? And then nung panahon na nag-research sila Dosier at saka si Roy Barton, ganun din yung hospitality na pinakita ng mga Ilobwagen sa mga dayuhang antropologo. Siguro mas lalo na doon sa mga Ilocano na nagtungo sa Cordillera o sa Lubwagan para magsilbi bilang guro, bilang mga pastor ng relihiyong protestante, kagaya ng tatay ni Magdalena Llones, na bagaman sila ay taga La Union, ay tinanggap sila bilang bahagi ng tribong Ilobwagen. Kaya yung pagiging yung dangal ni Magdalena Llones bilang kaisa-isang babaeng Asyano na naparangalan ng medalya sa kagitingan sa giyera noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay ikinararangal din ng mga Kalinga o ng mga Igorot in general, kasi tinanggap din naman si Magdalena Llones at ang kanyang mag-anak bilang bahagi ng katutubong lipunan. So, ibig sabihin talagang yung hospitality ay hanggang sa kasalukuyan madadama mo. Kasi ang kanilang pagpapahalaga sa pagiging magiliw sa bisita ay nakaangkla doon sa kanilang paniniwalang espiritual. Kasi meron silang paniniwala na may pagkahawig Kristiyano pero hindi Kristiyano. Na naniniwala sila na ang pagbibigay ng tulong sa mga humihingi ng saklolo, so kagaya nung nangyari kay Tawaw at saka kay Aguinaldo, yung pagpapakain sa mga dayuhan, sa mga bisita, pangangalaga sa kanilang kaligtasan, ay magbibigay ng biyaya yan sa buhay ng mga mamamayan. Ibig sabihin yung blessings makukuha mo agad during your lifetime kapag naging mabait ka sa mga panauhin, sa mga banyaga. Kaya ganun na lang yung kanilang pagpapahalaga. At meron ding tinatawag na paniyaw o yung mga wicked na yung mga kasuklam na gawain laban sa kapwa. Kasama yan yung pagpatay sa mga dayuhan, yung lalo na yung mga walang laban o yung mga dumating ng may kapayapaan, yung in peace silang dumating tapos pinatay mo,
maka-curse yung iyong pamilya. At yung curse na yon aabot doon sa mga apo mo. Kaya ganun na lang kabigat o ganun na lang kataas yung pagpapahalaga ng mga Ilubwagen sa kanilang ugali ng pagiging malugod sa kanilang mga panauhin, lalo na doon sa mga banyaga o dayuhan na pumapasok sa bayan ng mapayapa. Yes sir. Salamat po. Sana ay nasagot ko yung tanong. Salamat, Sir James. Meron tayong isang tanong dito sa chat box. Mula kay Ma'am Grace Sabado. Sabi niya, nalito po ako sa sinabi ninyo na ang mga Ilubwagen ay mula sa lahi ng mga Indiano. Subalit hindi po ba pare-pareho ang itsura ng mga taga-Kalinga? Kung ganoon po ba lahat sila ay galing sa lahing Indian at hindi sa Austronesian na grupo? Pakilinaw po ito kung siguro kung gaano kadami yung descendants or meron ba tayong tala kung ilan yung mga Indians na dumating at nakapangasawa doon sa lugar? Gusto ko pong linawin na doon sa taludturang pagkasaysayan ng Lubwagan, meron po silang yung hunting and gathering period, yung panahon ng mga sinaunang pamayanan. Ibig sabihin, may tao na sa Lubwagan nung dumating yung mga Indian. May mga pamayanan na. So yung pamayanan ng Agsiyang, Matuon at saka Magtungok, nung lumago sila, nanganak yung mga pamayanan na yon ng iba pang mga bagong pamayanan. Kasabay iyon ng pagtatayo ng Payaw. So ibig sabihin, nung dumating si Wallace at saka yung kanyang mga kasamahang Indian, maunlad na, malaking bayan na yung Lubwagan. May tapos na yung pagtatayo ng Payaw sa Lubwagan. Nandun na sila sa stage ng development na permanent settlement na sila. Bagaman yung pag-uuma o yung hill farm, yung paggawa nila ng mga pansamantalang sakahan sa dalisdis ng bundok ay na yun yung unang paraan nila ng pamumuhay ay nagpapatuloy pa rin. Siyempre pati yung halimbawa yung hunting at saka yung gathering ng mga wild fruits at saka ng mga shells at fish doon sa river, andun pa rin yan bilang mga sustainable na paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, may bayan ng Lubwagan na dinatnan yung mga Indian. Yung mga Indian, ibig sabihin yung mga Indian, taong labas yung mga yan. Dumating sila sa Lubwagan, tinanggap sila bilang bahagi ng bayan. Naging mga taong bayan sila. At nung panahon na nagre-research si Roy Barton nung panahon ng Hapon, 1941 to 44 yata, sabi niya na merong tinatayang 10% ng population ng Lubwagan ay galing doon sa tinatawag na Indian population, yung tinatawag niyang Dravidian type ng population. So, ibig sabihin mga taong labas ito na tinanggap ng Lubwagan at naging bahagi ng kanilang ng katutubong lipunan. So, maraming salamat. Salamat, Sir Joe. So malaki pala, no? 10% pala nung populasyon ay merong dugong Indian. Meron pang isang tanong dito sa chat box, si Ginoong Kelvin Meneses. Basahin ko lang. Magandang hapon po, Professor Lehero. Mayroon po bang lumabas sa inyong datos kung sino si Emilio Aguinaldo para sa mga Tagalubwagan? Siya ba ay Tagaloob o Tagalabas? Sir James? Yan pong papel tungkol kay Aguinaldo ay inilahad ko sa Adika Conference sa Romblon noong nakaraang taon, no? Yung ang title ko ay ang nahanap na ginhawa, no, sa kabundukan ng Kalinga. So si Presidente Aguinaldo ay naging bahagi siya ng tinanggap siya bilang bahagi ng lipunang Kalinga. In fact, itong panahon na ito yung first time sa kasaysayan ng Lubwagan na yung mga anak nila at mga apo nila ipinapangalan nila sa mga kaibigan nila na hindi tubong Lubwagan o yung mga dayuhan hindi Kalinga. So ibig ko sabihin, nung panahon na dumating si Aguinaldo nga may kakapanganak na bata, pinangalanan agad na Aguinaldo. So ibig sabihin may acceptance, yung mga sa bayan lang ng Lubwagan mga 15 ang mga pinangalanan doon ng Aguinaldo, Emilio,
ano pa, yung meron pa nga pinangalanan doon na Tinyo eh. At saka yung mga iba pang mga sundalo, no? Pinangalan sila doon sa mga sundalo ni Aguinaldo, kay Aguinaldo mismo. Samantalang 3 buwan lang naglagi sa Aguinaldo sa Lubwagan, napamahal siya sa mga tao. At positibo ang gunita ng mga mamamayan ng Lubwagan kay Aguinaldo. Walang pang-aabuso na ginawa yung mga sundalo doon. At kapansin-pansin yan, lalo na kapag kinumpara mo doon sa panunungkulan ni Walter Hale, ano, yung American Lieutenant Governor na tinawag ni Frank Ginista na quote-unquote white apo daw. Sa tingin ko hindi yan totoo kasi 1907 to 1915 siya nagstay sa Lubwagan, isa lang ang batang pinangalan sa kanya. Samantalang si Aguinaldo, 3 buwan lang nagstay sa Lubwagan, mga 10 bata ang pinangalan sa kanya. So palagay ko yung pagpapangalan sa mga anak at mga apo ay isang matibay na ebidensya na maganda ang gunita, na naging maganda yung mga pangyayari, no, sa Lubwagan sa panahon ni Aguinaldo. Salamat. Salamat Sir James sa pagsagot. Meron tayong kasama sa pamunuang lupo ng ADICA, si Professor Annalyn Muñoz. Ma'am, may tanong po kayo, ma'am. Salamat, sir. Salamat, Sir James, sa magandang papel. Nabanggit nyo na talagang magiliw ang mga Tagalubwagan. Nabanggit nyo rin na kahit sa mga foreign traveler, gaya ni Schadenberg, sila ay naging magiliw. Masasabi nyo bang may pagkakaiba yung pagiging magiliw nila at mapagpatuloy sa mga kapwa Pilipino at sa mga banyagang gaya ng mga Aleman at mga Amerikano? Salamat. Sa palagay ko po, ma'am, ay wala sa wala sa kulay ng balat o yung nasyonalidad o yung etnisidad ng bisita, kundi nandun sa intensyon ng bisita, yung level ng pagiging magiliw ng mga Ilubwagin. Siyempre, itong sila Alexander Schadenberg at saka sila Hans Meyer, dumating sila sa Lubwagan sa mga alanganing panahon, ano, yung tag-ulan sila nagpunta. Pero yung kanilang intensyon ay masasabi natin na mabuti kasi hindi naman sila bahagi ng pamahalaang kolonyal. Hindi naman sila nandun para kumuha ng mangolekta ng buwis o mag-utos ng mga tao, kundi nandun sila para mamasyal, kumbaga, no, namamasyal lang sila, at sa kanilang pamamasyal, pinag-aaralan nila yung pamumuhay ng mga katutubo. So, wala sa etnisidad kundi nandoon sa intensyon, ano, kasi sila Aguinaldo, mababasa natin doon sa diary ni Simeon Villa na sinasabi niya doon na itong mga mamamayan ng Lubwagan parang ayaw tayong mag-stay. Sabi nila doon sa unang araw nila sa Lubwagan, parang gusto nila tayong palayasin agad. Pero sa totoo lang, yung report na nakarating sa mga taga-Lubwagan na tinutugis ng mga sundalong Amerikano, sina Aguinaldo, yun yung isa pang nagpakumbinsi sa kanila na tanggapin sina Aguinaldo. Kasi yung idea na nangangailangan sila ng tulong o yung parang kailangan nila ng kaligtasan, na mga refugee sila o yung tinatawag na manjugong o yung nangangailangan sila ng tulong at proteksyon. So ganun din doon sa case nila Tawaw at saka ni mukhang pati yung Kilawalis na sila nangangailangan sila ng tulong, kaya sila nagtanong sa Lubwagan at tinanggap sila ng buo ng pamayanan. So nandoon sa intensyon, wala sa nasyonalidad o etnisidad ang level ng pagiging magiliw ng mga taga-Lubwagan. Maraming salamat.
Salamat sir sa magandang sagot. Salamat, Ma'am Annalyn. Salamat, Sir James. So, isa pang tanong, Sir James. Apa. Oo. Meron po bang historical records na nagpapakita kung minabuti o minasama ng ibang pangkating etniko sa Cordillera ang ganitong tradisyon ng pagtanggap ng mga taga-Lubuagan sa mga dayuhan? Meron bang ibang views daw? Positive or negative? Kasi hindi po siguro masaklaw pa yung kaalaman ko tungkol sa ibang bahagi ng Cordillera. Pero sa aking pag-aaral sa Kapangan, sa bayan ng Kapangan sa Benguet, doon sa tinubuang bayan ni Badu Dangwa, meron kasi silang kumakalat na alamat din doon na yung nuno ni Dangwa ay isang Ingles din. So 18th century din ito na pangyayari na itong nuno niya nagkanlong doon sa bayan ng Kapangan at ginahasa daw niya yung lola ni Badu Dangwa. So yun daw yung nagbigay sa kanila ng magandang kutis. Halimbawa kasi yung mga Dangwa, kung titignan mo, para silang mukhang mga Chinese, no? O mukhang Korean pa nga. Yun daw yung nagbigay sa kanila ng magandang kutis at yung magandang, kasi medyo matangkad din si Badu Dangwa eh. Tapos yung kanyang pagiging mahusay na pinuno at matapang, kinakabit nila doon sa doon sa Ingles na yon na nanggahasa daw doon sa lola ni Badu Dangwa. Kundi ibig sabihin parang yung negative na translate na naging positive pa doon sa kanilang paraan ng pagsasalaysay ng kanilang kasaysayan. Pero sa ibang lugar, hindi ko pa kasi na pag-aralan ito sa Hello, Sir James. Wala ang inyong audio. Hintayin lang po natin na mag-normalize ang audio at video ni Professor Lehero. Meron pa tayong oras para sa open forum. Kung meron pa po kayong tanong, magpadala lang po kayo ng mensahe.
napatay mo yung gusto mo talagang patayin. Mas mababa yung parusa. Mas malaki yung parusa sa pagkakaalam ko doon sa mga napatay dahil sa nagkamali yung pumatay. Pinagkamalan lang. Yung sa kinship sir ay bilateral, tapos doon sa bilateral ay pwede ka pang makakuha ng at least mga 18 na relatives or 8, at least 8 relatives doon kasi yung nanay ng lola mo, yung tatay ng lola mo, yung tatay ng lolo mo, yung nanay ng lolo mo. So talagang malinaw po 'yon lahat sa family tree ng mga taga-Kalinga o taga-Lubwagan. At least sa Lubwagan. Meron po silang tala. Yung kanilang tribal chief ay may tala ng lahat ng mga ninuno, no? Meron silang parang scroll na nakatala doon lahat ng mga ninuno ng halos lahat ng pamilya doon sa loob ng tribo ng Lubwagan. At binibigyan ng honorarium. May opisina yung tribal elder na siya yung nag-a-approve doon sa pagiging IP ng yung recognition ng pagiging member ng tribo o ng pagiging IP ng isang tao, lalo na at kailangan ito para ma-exempt doon sa pag-a-apply, for example, ng pagiging sundalo o pagiging pulis. Kasi exempted sa height requirement po kapag IP. So mahalaga mahalaga po yung record nila ng genealogy. So yun po yung isang kagandahan sa Lubwagan na merong record ng genealogy, yung halos lahat ng mga mamamayan nito. So palagay ko po ay baka okay na po yung sagot. Sir, thank you po sa pagtanong Dr. Veneracion. Salamat, maraming salamat. Galing. Salamat Sir Jimmy sa inyong pahabol na tanong. Salamat din kay Professor Lehero. So bilang pagkilala sa ating nag-iisang tagapagsalita sa hapong ito, nais ko pong basahin ang ipagkakaloob na sertipiko ng ADHICA. Asosasyon ng mga Dalubhasa May Hilig at Interes sa Kasaysayan ng Pilipinas Incorporated. Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, isang pagtataguyod sa Local Historical Committees Network at pakikiisa sa National Quincentennial Committee. Katibayan ng pagkilala ipinagkakaloob kay Jeffrey James C. Lehero, UP Los Baños, sa kanyang pakikiisa at aktibong pakikilahok bilang tagapagsalita sa ika-31 Pambansang Komperensya sa Kasaysayan at Kalinangan, taong labas ang Tulisan, Remontado at Bagamundo sa Kasaysayan at Kalinangan Pilipino, ika-30 ng Nobyembre hanggang ika-3 ng Disyembre 2020 via Zoom. Nakalagda, Dr. Randy M. Madrid, Pangulo ADHICA ng Pilipinas, Ginoong Al Ryan S. Alejandre, punong tagapagpaganap NCCA, at Dr. Rene R. Escalante, tagapangulo NHCP. Maraming salamat at Salamat po. mabuhay kayo, Professor Lehero. Salamat po. Sa pagwawakas ng ating sesyon, nais ko po kayong pasalamatan sa lahat ng mga nagtanong at mga nakilahok, nakimasid, nakisaksi, at marami po tayong natutunan sa lektura ni Professor Lehero. Makita-kita po tayo bukas sa huling araw ng komperensya. May isa pa pong sesyon sa umaga habang idaraos ang pangwakas na palatuntunan sa hapon. Huwag rin po ninyong kaligtaan ang pagsagot sa ebaluasyon ngayong araw upang kayo po ay makakuha ng sertipiko. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay ang ADHICA. Okay, flash na po, Sir James, Sir